What a beautiful day that you have made. I will praise you. Morning po. Yun. Dapat masaya po tayo pag Sunday. Ako po ay excited sapagkat sa bilang po na yan may nakikinig sa akin. Alright. Gusto ko pong i-topic ko yun. Gusto ko pong hingin ng inyong attention at sa online na ako po ay dating naniniwala sa impyerno ng majority. At ako po ay talagang hard preacher. Pero time comes, may young people na nagtanong sa akin, Pastor, meron ako nakita sa YouTube, yung hell daw ganito. Alam po ninyo, iniiwasa ko yung topic na yan. Pero nung may nagtanong na, sabi ko, hindi ko na maiwasan, aralin ko na. Alright. Inaral ko po. At ang una kong pinag-aralan, yung pong nasa Biblia. Hinanap ko pong lahat ng mga words sa Bible tungkol sa hell, sa grave, sa spirit, sa soul. Madali na po yan. Meron tayong cellphone, mag-download lang kayo ng concordance, makikita nyo lahat ang banggit. Hindi po ako nanatili doon. Sinaliksi ko po yung history. Nowadays, mas pinagpala po tayo ngayon sapagkat 20 years ago, napakahirap po maghanap ng sources ng mga ancient documents ng history. Pero ngayon po, ito na yung Google. And you can check that. Dati hahanap ka pa sa mga libraries eh. Ngayon ito na. The good thing po pag ang isang mananampalataya, ikaw ay familiar sa Bible mo, lahat ng makikita mo sa internet, hindi mo naman tatanggapin agad yan. Iko-compare mo yan sa history po ng Bible. Tandaan po ninyo, anumang bagay na pinapaniwalaan sa Diyos, hindi po mananatiling walang record. Yun ang personal na buhay natin, lahat recorded eh. Birth certificate, kailangan mo para malaman mo kung sinong magulang mo at kung sino ka. Tama? Driver's license, kailangan may papakita ka nakasulat. Sabi nga, pag nagmamayari ka ng house and lot, ano katibayan mo? Papalag mo yung titulo. Lahat ng bagay na magsasabi kung ano yung totoo, nakasulat. Lalo na po yung pananampalataya. Huwag kayong papayag ng pinapaniwalaan niyo galing lang sa bibig na nagtuturo. Walang batayan yon. Dapat yun po yung nakasulat. Kaya ang Diyos, binigyan po tayo ng kasulatan. Mula sa oral voice ng Diyos, dumating ang panon, isinulat po yan. Tingnan niyo po yung 2 Timothy 3:16. Sa mga online viewers po, sundan niyo po ito, ipapakita ko po sa inyo ang kasaysayan bakit ako'y naniniwala na yung majority belief ng hell, ng eternal torment, hindi po nakasulat sa Bible. Yun po ay turong galing sa pagano. Ipapakita ko po yung timeline, kakibat po ng mababasa nating timeline din sa Bible. Ay nga po ang challenge ko sa mga bashers natin, personally ako po ay nag-i-invite ng symposium, hindi debate. Nakakasawa na po yung debate, away lang yan eh. Ang symposium po, gumawa ka ng magandang presentation at sa mga nagnanais makakita ng katotohanan, pakinggan at panoorin. At you can ask question do sa speaker. At hintayin mo kung ano isasagot. And from there, let the people and the Lord decide kung ano yung totoo. Wala namang pilitan yan eh. The best thing po dapat, nananatili tayo nagsasaliksik, nag-aaral. Sabi ko nga, kung ikaw ay isang estudyante, be the best student sa klase mo. Huwag yung house yaw. Be the best people in any group na naroon ka. At kaakibat po yan ng faith. Hindi niyo pwedeng ihiwalay po yung bagay ng pananampalataya sa secular life. Kasi, tingnan niyo po ang sabi dyan, all scripture
is given by inspiration of God. Ang inspiration of God po, the breath of God itself, yung hininga ng Diyos, at ang hininga ng Diyos, yung kanyang salita. The good thing ang sabi, yung hininga ng Diyos ay nailagay sa scripture, naisulat, the written words, script po ngayon. At number one, ang pangunahin po ang sabi ng Diyos diyan, profitable for what? Number one is what? Doctrine. Anong doktrina? Yun po yung katotohanan intended para kanino? Meron pong doktrinang intended para sa original audience ng sinulatan. Pag binasa po ang Biblia, proper understanding, titingnan mo sino yung nagsasalita at sino yung kausap. Di ba tama naman yon? Pag may natanggap kang sulat, dapat naka-address kanino? Sa'yo. Hindi mo pwedeng buksan yung sulat ng kapitbahay, madidemanda ka. Yun po'y criminal act ang sabi. Ang Bible po, pag binasa nyo, sino yung speaker? Yung bang mga tao sa present time o yung tao ng first century? Yung tao ng first century. Sino ang kausap? Yung mga tao sa 20th century o yung mga tao ng first century? Yan po yung mga basic lang. And from there, na-establish natin ang kausap po na ng original audience sa sinulatan, yung mga tao ng first century. Ngayon, bakit binabasa natin yan ngayon, Brother Ray? Because ang blessing po natin is that yun pong laman po ng Old Testament at ng New Testament may dalawang uri sapagkat ang kausap po yung Israel. Ang sangkap po ng mababasa dyan ay blessing at saka cursing. Tignan niyo po yung Deuteronomy 28. Hindi ko po babasahin ng buo, pero kung kayo po interesadong maaral ito, basahin niyo po ng maigi. Ang sabi po ng Deuteronomy 28 verse 1, tandaan po natin, ang Deuteronomy 28:1 po, ito'y isinulat ng Diyos para po sa mga Israel na papasok sa Promised Land. Sa verse 2 na, dalawa lang word ang gusto kong makita niyo dyan . And all these blessings shall come unto thee. Yung pagpapala po na tinutukoy dyan ay pagpapala ng bansang Israel nung sila po yung naging isang nation. Alright? Pero, kung sila'y susunod sa sinabi ng Diyos. Pero hindi po natapos doon. Tingnan niyo po yung verse 15. But it shall come to pass, if thou will not hearken unto the voice of the Lord thy God. Sino yung thy? The second person singular, sino yon? Yung nation Israel. Hindi tayo yan. What? To observe to do all His commandments and His statutes which I commanded this day. Kailan? This day? O yung day na ito'y isinusulat ni Moses sa time nila? Their day, not us. Which I commanded that all these curses shall come upon them or thee. Yung kausap niya, yung kaharap niya, which is the nation Israel at that time, and overtake thee. Ayun, brother, kasama ba tayo sa curses? Kasama ba tayo sa tinutukoy dyan? Hindi po. Ang kausap po dyan ay ang nation Israel. Yan po yung tinatawag na Old Covenant. Okay. Ngunit, tayo po, ang pagpapala po sa atin, nang dumating po yung Panginoong Hesukristo, nilinaw po na yung curses na yun ay tinapos po ng Kristo. Ito po yung nakakaligtaan ng maraming nagtuturo ng Biblia. Kaya hanggang ngayon, nakisip na naikikintal sa isip po ng mga nakikinig sa kanila, meron pa ring sumpa na siyang nagdudulot po ng takot sa mga tao at yun ang paraan po para makontrol ang isip ng mga tao sa relihiyon. Gumising na po tayo mga kapatid. Alam nyo, bakit ang Christianity walang power? Bakit ang Christianity, ang isip ay makalupa pa rin at physical? Yan po yung nagdudulot ng digmaan, yan po yung nagdudulot ng away-away, ng pagkakahati-hati, sapagkat nakafocus po ang mga Kristiyano sa bagay ng lupa, sa bagay ng laman.
Nakaligtaan po na may langit. Narinig ko kay Pastor yung meron daw grupo dyan para katuruan, magre-register ka, 750 pesos per session. Tapos yung ordination daw, pambihira, ordination, magbabayad ka daw ng 150,000. Nakaririma rin po yun. Wala pong gumawa nun sa Biblia. Kamangmangan po yun, mga kapatid. Hindi po yun ang nais ng Diyos. Pasensya na po kayo ako'y naaawa po sa maraming tao na nananatiling mangmang sa katotohanan ng Diyos. Kaya sila nagiging alipin. Ginagamit na kasangkapan ng mga leader ng relihiyon. Ngunit ang mga tao po nadidinay ng katotohanan. Kaya ang maraming tao na nananatilis kamangmangan, yan po ang programa sa panahon ng Dark Ages. Sa panahon ng Kastila, experience natin for 400 years or 300 years, mangmang po ang mga miyembro ng Iglesia Katolika. Kung anong sinabi ng pare, amin na lang ng amin ang mga tao, sapagkat mananatiling illiterate ang mga tao sa katotohanan ng Diyos. Ngayon po, hindi na. Ang kapangyarihan po nagmumula sa kaalaman ng katotohanan at naririto at open na po ang information through the internet. Yun nga lang, kung ikaw ay may desire na makita yung truth. Pero kung nagnanais ka lang na labas-masok ka lang, para kang zombie. Alam niyo yung zombie? Tayo, tayo, upo, upo. Pasok, parang patay, lumabas, patay. Ang buhay po, nag-iisip, nagsasaliksik, at gumagawa ng mga bagay na nararapat para sa bagay po ng Diyos. Hindi sila patay. Sila'y buhay sa bagay po ng espiritual. Ngayon, ang sabi ng nakararami, wala na raw impyerno si Pastor Boyet. Mali. Si Brother Ray, wala raw impyerno. Mali rin. Dumami nga po yung impyerno, alam ko ngayon 3. Pero yung ika-4 na tinuturo at pinapaniwalaan ng marami, galing po yun sa pagano. Pero sinayin po ninyo. Ito po itong mga kapatid. Babaybayin ko po ang history kung bakit kumalat ang katuruan po ng impyernong alam ng nakararami na nagdudulot ng takot at galit sa mga tao. At papakita ko sa Biblia, kinamumuhian po ng Panginoong Hesukristo yung turo na yan. Pansinin nyo, mahalaga pong makita natin ang kasaysayan po ng Ancient Egypt. Alam po nyo, nung nagtanong sa akin ng young people, una ko hinanap sa Google, Ancient Egypt. At ang aking nakita, ang Ancient Egypt po, yung pong lugar na kung saan naging alipin po ang bansang Israel, naroon na sa paniwala nila yung immortality of the soul. Naroon po sa paniwala nila yung impyerno. Yan po, yung tinatawag na immortality of the soul. Estimate po nila, during this period ng Egypt po around 3100 BC, okay, yung existence ng Egypt. And then, makita po natin ang existence po after Egypt na mahalaga pong makita natin sa Biblia ay yun pong Babylon. Okay? Ang Babylon po ay meron tinatawag na belief ng Zoroaster. I-google niyo po ito. Nasa Google yan. Ito pong Zoroastrianism, ang belief niya, pareho ng immortality of the soul, parehong may impyerno, at merong palaging naglalaban na dalawang Diyos. Pare-pareho po yan, may naglalaban na spiritual beings. Okay? Ito pong belief na ito ay na-develop po around, tingnan niyo po yung timeline 600 BC. Alright. Mahalaga po yan. At the same time po ng 600 BC,
Dito po lumabas yung unang identity ng Greek philosophy kay Thales. Kung kayo po ay nag-aaral ng philosophy, kilala niyo si Thales. Siya po yung famous Greek philosopher na dahil sa laban ng Median sa lugar ng Ionian, na-calculate po niya yung time ng eclipse. Matalino po ito. At sinabi niya, pag nagpatuloy kayo sa paglalaban dyan, paparusahan kayo ng Diyos. Sa araw na ito, eksaktong oras, magdidilim ang kalangitan. Ang galing po niya. Eksakto sa record, nagdilim talaga, hindi natuloy yung Battle of Lydia. I-search po yung Battle of Eclipse. Sa Google, makikita niya yan. So, ibig sabihin po, ito pong Greek philosophy at itong pagan belief, ang immortality of the soul, dumaloy po yan mula sa Ionian philosopher, dumating sa mga Italian philosopher, kung kayo familiar po kay Pythagoras, yung Pythagorean theorem. At sa ilalim po niya, nandun sila Heraclitus, Zeno, and then dumating po si Socrates. I'm sure familiar kayo dyan. And then dumating si Plato na kanyang estudyante. Ito po ang naging famous, the Platonic philosophy. Anong relasyon? Siya po ang nag-promote ng immortality of the soul. So sa pagan world, sa mundo po ng mga pagano at that time, yan na po yung belief nila, the existing belief at that time. Kumusta naman po yung Israel? Bakit po mahalagang Israel? Sapagkat ang salita po ng Diyos ipinagkaloob po sa bansang Israel. Basahin natin, Isaiah 51 verse 15. Pakikita ko po sa inyo yung hell na tinutukoy ng maraming Kristiyano, ito po galing dito. Wala po sa Biblia. But I am the Lord thy God. Again, yung pong pronoun na thy, sabi nila it's an old English word, pero alam po niyo, pag pinag-aralan niyo yung mga pronouns, especially yung second person pronoun, kung may mga teacher dito, inalis nila yung thy, ginawang you. Pag you po, plural. Pero pag sinabing thy, ikaw lang yan. Sino yung thy dyan? Ayun, the nation Israel that divided the sea. Kailan yung division ng sea? Saan ka babalik po? Kung pamilya ka sa history at saka sa Bible, babalik ka po sa time na hinati ng Diyos ang Red Sea sapagkat palalabasin po yung Israel sa Egypt. Tama? Yan po yung record. Look at verse 16. Ang sabi ng Diyos po, and I have put my words in thy mouth. Merong specific people, a nation, ibinigay ng Diyos yung kanyang salita sa kanila, and that's the nation Israel na tinawag na heavens and earth, Zion, thou art my people. Yan po yung nation Israel. Kaya consistent po na ang salita ng Diyos ay existing from the time ng paglabas ng nation Israel, taglay nila yung salita ng Diyos. At nung ibinigay yung salita ng Diyos, hindi na po mawawala yun. Tingnan niyo po yung 59 verse 21. As for me, this is my covenant with them. Tandaan niyo yung covenant. Ang covenant po, kontrata, kasunduan sa kanila. Hindi tayo kasama dyan. Ang kasunduan po ay dun sa bansang Israel. Said the Lord, my spirit is more letter S. That's the word of God. That is upon thee, and my words which I have put in thy mouth shall not depart out of thy mouth, nor out of the mouth of thy seed, nor out of the mouth of thy seed, said the Lord, from henceforth and forever. So ano ibig sabihin? Yung salita ng Diyos po, mananatili forever. At ang instrument po ay yung nation Israel until the coming of the heavenly and true Israel, which is the body of Christ. So ano ibig sabihin?
Kung ikaw ay na kay Kristo, yung salita ng Diyos ay nasa iyong bibig. Yun ang lumalabas sa iyong bibig, supposed to be. Tama po? And the good thing, yung salita ng Diyos isinulat for our benefit. Alam nyo, kung ating gagamitin ng konting common sense, sino bang mas nangangailangan ng written record? Yung mga tao ng first century o yung mga tao ngayon? Yung ngayon, sapagkat yung mga tao po ng first century, nakasama nila physical, yung Panginoon at yung mga apostol. Pwede nilang kausapin, pwede nilang tanungin. Pero sa ating panahon, wala yun. So anong meron tayo? Ito po. Kung nais mong makausap ang Diyos, basahin mo yung salita. Diba sometimes, ang communication naman two-way, nagsasalita ka. Paano tayo nagsasalita sa Diyos? By means of what? Prayer. Tama? Kailan nagsasalita ang Diyos? Huwag kang maghintay ng may bumubulong sa iyo, delikado yan. Ito po isinulat para basahin natin ang sinasabi ng Diyos. Gusto mo bang yung kausap mo, siya na lang nagsasalita? Ayaw kang pakinggan? Hindi ba mas magandang pakinggan natin ang Diyos? Kaya, we should have more time in reading yung scriptures. More time to read the Bible. Sometimes, very busy po tayo sa buhay sa physical eh. Tama? Pero tandaan natin, ang sabi ng Panginoon, seek first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Yung physical nandyan lang yan sa tabi-tabi. Pero tandaan natin, yung ating katawan, hindi po nagpa-function yan as effective, as consistent they are, as time passes by. Dumadating ang panahon, humihina na yung mata mo, mahirap na magbasa. Dumadating ang panahon, mahina na rin yung pandinig mo, hindi na makapakinig. Dumadating ang panahon, hindi ka na makaupo ng matagal sa lamesa para mag-study. Ako po noon, alam nyo, yung because of my desire, umabot ako ng madaling araw, study. Inabot ako ng sikat ng araw. Pero ngayon, hirap na ako. Yung bang, kasi pag 63 na po ako pag tumaglang po, inaantok na. Hindi pa kasi, hindi ka nakakatulog ng maayos sa gabi, nagigising ka na maaga. Pero, yung mga malalakas pa yung faculties, samantalayin po niyan sapagkat yung po yung nade-deposit sa mind as you grow in your life. Nasangkap po yan sa ating buhay physical and how to think in this life, dapat kaakibat po niyan na naman ang salita ng Diyos. They go hand in hand. I experienced that. Alam po niyo, nung ginawa ko yan at kami talagang sumuko at nagtiwala sa Diyos, abay, pambihira po. That was 30 plus years ago. Wala akong natatanda ang panahon na pinabayaan kami ng Diyos. Wala kaming malaking pera sa bangko, pero as the need arise, yung source po dumadating. God can use a lot of resources to feed His child, para pakainin yung anak niya. Ingatan siya. Bigyan ng magandang circumstances. Lahat po yan galing sa Diyos. Yung gigising ka lang na umaga, kanino mo ibibigay ng pasalamat yan. Pag natutulog ka, wala ka ng kontrol. Ama? Pero pag gumising ka na umaga, pambihira, malakas ka, malusog ka, pasalamat sa Panginoon lahat ng yan. Hindi mo makokontrol yan sa sarili mo. Habang inaaral mo yan, nagiging clear sa iyo yung mga dapat mong paniwalaan. And the program of God po, wala na pong hierarchy ngayon. Sapagat ang lahat ng mananampalataya ay templo ng Diyos. Walang special person ngayon na sila lang ang kausap ng Diyos. Hindi kayo kakausapin ng Diyos, ako lang. Kaya kung anong sasabihin ko, yun ang papaniwalaan nyo. Budol po yun. Yun po yung panahon ng Old Testament kasi wala pa yung complete record ng scriptures. Pero ngayon, meron na po
you can read it directly kung anong gusto mong malaman, maunawaan sa pamagitan po ng pagtuturo ng banal na Espiritu. Kaya anong mangyayari? Yung preacher, pwede nyo i-correct. Pwede nyo sabing, pastor, parang mali yan. Bakit? Kasi po ang sabi ng Biblia ito tama po yun. Kasi ang authority po, hindi yung preacher, kundi yung Bible. Kaya dapat ang mga taong na kay Kristo, bihasa sa sinasabi ng Biblia. Kasi kiniklaim natin na tayo yung nasa katotohanan at ang katotohanan sa namumula sa aklat ng Diyos. Dapat bihasa ka sa laman ng aklat ng Diyos upang, sabi ni Pablo, iligtas mo yung sarili at yung mga nakikinig sa iyo. Dapat tayo po yun. Ayun. So, yung pong belief ng demons, especially yung pong hell, purgatory, at yung sinasabing paradise, dito po galing yung konsepto niyan. Okay, simulan natin po dito. So ito po yung existing belief from the time ng Egypt hanggang Babylonian Empire. Bakit ko po dinala doon? Sapagkat pakikita ko po sa inyo ang full development po ng present belief ng marami sa turo na yan ay galing po sa mga Pariseo na kanilang kinuha mula dito. O, tingnan nyo. Tingnan nyo po yung timeline ng Bible. Galatians chapter 3, hindi po lalayo ang record ng history, yung tinatag nating internal evidence, ito yun, at yung external evidence, history itself, at yung internal evidence na nakasulat po sa Biblia. Ito. Tingnan nyo po dito sa verse 17. Tingnan nyo po maigi. And this I say that the covenant, anong covenant? That was confirmed before of God in Christ, the law, which was 430 years after, cannot disannul that it should make the promise of non-effect. Saan po natin kukunin yung timeline niyan? Yun pong promise na tinutukoy is the promise of God to Abraham na doon po na-confirm yung covenant. Saan yun? Diyan po during sa time ni Abraham, and yung calculation po ng date ni Abraham is around 1900 BC. BC po, hindi AD. At ang sabi, yung covenant po sa time ni Abraham, di ba pinakita ko po dalawa. One is heavenly and one is earthly. Yung heavenly, ito po yung kay Christ. Yung earthly, ito po yung kay Moses. Yun pong Old Covenant. Ito po yung Old Covenant, ito po yung New Covenant. So from the time na binigay kay Abraham, 1900 BC, ang sabi niya, after 430 years, ibibigay yung law. So, 19 minus 430 ilan? You will go by around 1500s. Tama? That's the time ibinigay yung law. So, mula 1500, dadako ka po sa time nung lumabas po sa Egypt, nag-travel lang 40 years, and that period po from 1500 hanggang 585 BC. Mahalaga po yung time period na yan. Sapagkat noong 1500, nakalabas na po sila sa Egypt and they became a nation, having the law, yung covenant, until they possess the promised land. Yung promised land. Yung kanilang, nung sinulat yung Deuteronomy, bago sila pumasok doon, sinabi lahat yung law, yung renewal of the law, yung vow nila. So when they entered the land, ito na po yung nation, Israel, sa time po ng first, tandaan nyo, sa time ng first temple.
Sa period na ito, dito po naisulat lahat yung Genesis to Malakay. Yung pong ating 39 books, dito po naisulat sa period ng 1500 to 585 BC, yung ating Old Testament. Bakit mahalaga yung 585 BC? Sapagkat pagdating po ng 585 BC, ano nangyari? Nawasak po ang Jerusalem sapagkat tumalikod po sila sa Diyos. At isang dahilan po, ang kasangkap po ng sinasabing kondisyon ng Diyos sa kanila para ma-enjoy yung kanilang buhay sa promised land, dapat maging faithful sila sa Diyos. Naging faithful ba sila? No. You have the judges, yung first king si Saul, chosen by man and not by God. Hindi siya yung man after God's own heart. Until dumating si David, ito yung favorite ng Diyos, si David. Until dumating si Solomon, the problem po kay Solomon, nag-asawa ng maraming paganong babae. At inadapt po niya yung pagsamba kay Moloch sa Baal. Ano ginagawa? Yun po yung time na sila nag-o-offer ng mga bata kay Moloch. Sinusulog po ng buhay doon sa Gehenna. Until na-divide ang kingdom. Pag na-divide ang kingdom, ano mangyayari? Mahina na sila. Wasak na sila. Yung 10 tribes, una pong nawala kasi yung 10 tribo yung unang naging idolatrous. Sila yung tinawag na adulterer. Sila yung unang binigyan ng divorce letter ng Diyos. Umalis na kayo dyan sapagkat kayo nakipagkalunya sa ibang Diyos. Sila pa yung unang nawala dyan sa Promised Land, yung Samarian area. Inalis po sila dyan ng Syrian Empire. At pinalitan po ng iba't ibang lahi. Sila po yung Samaritan. Kaya hindi sila kinakausap ng mga Hudyo kasi hindi naman mga full-blooded Israelites yan. And then later on, pati po yung Judah, kasama yung tribe ni Benjamin, nakipagkalunya rin po sa iba. Sinunod po yung ginagawa nila. So that, pagdating ng 585 BC, itinayo ng Diyos ang Babylonian Empire. Pinasok ang Jerusalem, yung natitirang 2 tribo, ginawa po silang alipin, sila po yung nasa captivity ng Babylonian Empire. Now, before that happened po, bago nangyari yung pagkawasak ng Jerusalem, ito po yan. Binigyan sila ng warning ng Diyos sa pamagitan ni Jeremiah. Basahin natin. Sa Tagalog nga, Jeremiah chapter 19. Ganito ang sabi ng Panginoon, ikaw ay yumaon. Ang kausap po ay si Propeta Jeremias. Pinapakita ko po sa inyo kung saan nagmula po yung mamayang mababasa natin na hellfire. Anong ibig sabihin nun? Ayon po dito. Sabi niya, bumili ka ng isang sisidlang lupa ng magpapalayok at magsama ka ng mga matanda sa bayan, yun po yung leader po ng nation Israel, at ng mga matanda sa mga saserdote, yung mga chief priest. Isama mo silang lahat. Saan? 2. Tingnan niyo po yung 2. At ikaw ay lumabas sa libis ng anak ni Hinnom. Ano yung Hinnom? Kung ito po yung promised land, sa labas po ng promised land, meron pong area dyan. Merong lugar po dyan, ang tawag po ay Valley of Hinnom. Sa English po yan. Kung dadalhin mo sa Greek language yan, mababasa mo yan na Valley po is Ge. Hinnom is He-na. Sa English, nabasa natin, Valley of Hinnom. No. Pag dinala mo sa Greek, sa New Testament, Ge, Valley, Hena. Nasusundan po nyo? I hope nasusundan niyo. Bakit mahalaga po yung lugar na yon? Kasi may ginagawa po silang hindi nararapat doon. 3.
at iyong sabihin, inyong dinggin ang salita ng Panginoon, o mga hari sa Juda, ang mga nananahan sa Jerusalem. Sa time po na yan, wala na yung 10 tribes, ang natitira po yung tribo ni Huda at yung mga leader. Ganito ang sabi ng Panginoon ng mga hukbo ng Diyos ng Israel. Narito, pakinggan mabuti, basahin mabuti, ako'y magpaparating ng kasamaan sa dakong ito, na sino mang makarinig ay magpapanting ang mga pakinig. Ang warning ng Diyos sa kanila, magkakaloob ng kasamaan sa dako o lugar ng Jerusalem. Bakit ba? Bakit magpapadala ng ganun ang Diyos sa kanila? 4, sapagkat, ito yung dahilan, pinabayaan ako at kanilang pinapaging iba ang dakong ito at nangagsunog sila ng kamangyan dito sa ibang mga Diyos. Nag-o-offer po sila sa ibang Diyos habang nasa Jerusalem. Pambira. Para bang mag-asawa. Imbis na yung asawang babae ang pinupuri yung kanyang asawa, ang pinupuri yung ibang lalaki. Ganun po yung naramdaman ng Diyos. Kaya God is a jealous God, sinasabi, because yung kanyang relation sa Israel. Ano pa? Na hindi nila kilala, nila at ng kanilang mga magulang at ng mga hari sa Juda at pinuno ang dakong ito. Hindi po buong planeta, kundi yung dako ng Jerusalem. Ang dako ito ng dugo ng mga walang sala, the innocent blood, pinuno ang dugo, ang sabi ng lupa na yon. Ano yung innocent blood? 5. Basahin niyo po maigi, isulat niyo po, aralin ninyo yan. Ayan. At itinayo ang mga mataas na dako ni Baal. Bakit? Upang sunugin ang kanilang mga anak sa apoy na mga pinakahandog na susunugin kay Baal. Kasi dito po sa lugar na ito, nagtayo sila ng malaking rebulto ni Baal na tinawag na Molok, at sa kamay po nun, bakal po yun, pinag-aapoy mula pa, at pag nagbabaga na yung malalaking kamay, inilalagay po yung bata doon, buhay, umiiyak, sinusunog ng buhay. Habang tumutunog yung drum sa paligid upang hindi marinig yung iyak ng mga bata. Ang sabi ng Diyos, hindi ko iniutos o sinalita man o pumasok man sa aking pag-iisip. Yung Diyos po ng Biblia, ayaw niyang nagsusunog ng tao. Ayan po kaliwanag. Yan po'y naganap. Sapagkat hindi sila nakinig, habang sabi niya, Jeremiah, dalhin mo dito sa gate yung mga leader at yung leader ng mga sacerdote at ipahayag mo ito. Habang pinapahayag ni Jeremiah, nakita nila itong Gehenna. Kasi alam nila yung ginagawa nila doon, nagsusunog ng mga bata. At dahil doon ang sabi, yun ay sangkap po sa kondisyon ng Diyos sa Israel. Tingnan niyo po yung Deuteronomy 28. Verse 22. Ayan po, sasalutin ka ng Panginoon ng sakit na tuyo, at ng lagnat, at ng pamamaga, at ng nag-aapoy na init, ng tabak, ng salot ng hangin, at sakit sa pag-ani, at kanilang hahabulin ka hanggang sa ikaw ay malipol. Sinong lilipulin? Lahat ng tao? Yung kausap po niya, yung nation Israel. I hope nakukuha po ninyo So ito po yung naganap sa panahon po na yan. 1500s, binigay yung law. Nag-stay po sila sa promised land for how many years? 585 BC, niluso po ni Nebuchadnezzar yung lugar na yan. Yung mga Hudyo naging captive po. Ito po yung days ng captivity. Ito po yung time ng captivity. Tumagal po yan ng 70 years, plus or minus. Alam po ninyo, before the 70 AD, tapos na po yung 39 books
Yung Apocrypha, sino nakakabasa ng Apocrypha, yung 7 books? Kaya tinawag po yun na Deuterocanonical, hindi po inspired, sapagkat yung po yung tinatawag na intertestamental writings. Isinulat po yan sa period na ito, yung Apocrypha. Okay? Na sa panahon po na yan, walang kinakausap ang Diyos kahit sino, walang pinapadalang propeta, kaya tinawag po yan na Apocrypha kasi hindi po sa inspired. It's good literature just like many po mga ancient literature, pero hindi po sa kasama sa 39 books. Yung 39 books po na yan, ang authority na magsasabi na yan lang po yung aklat na recognize ay walang iba kundi yung Panginoong Jesucristo. Basahin nyo, Matthew 23:35. Binibigyan ko po kayo ng understanding ng ating pinapaniwalaan para meron tayong background. Kasi pag hindi natin alam ito at narinig yung mga turo, iba, tinatanggap agad without yung knowledge po sa background. Anong sabi doon? Upang mabubuo sa inyo ang lahat ng matwid na dugo na nabuhos sa ababo ng lupa, buhat sa dugo ng matwid na si Abel. Saan mo mababasa si Abel? Genesis. At hanggang sa dugo ni Zacarias na anak ni Barakias. Sino si Zacarias? 2 Chronicles. Ang arrangement po ng Bible, ng Old Testament, ng Jewish book po is from Genesis to 2 Chronicles. Pero we have the same number ng 39 books. Magkaiba lang po yung arrangement. So, yung Panginoong Jesus mismo po, kanyang kinote po yung accepted, recognized authority ng kasulatan sa panahon niya, which is yung 39 books na ito. So, established po yan. Dito may naisusulat, hindi po kasama yan. Ngayon, dumating po yung panahon na itong Babylonian Empire, around 530 BC plus, bumagsak na po siya sa pagdating po ng Persian Empire. Sino yan? Si King Cyrus. Again, si Cyrus po ay ginamit ng Diyos to bring down the Babylonian Empire kasi sumusobra na yung Babylonian Empire, sinasabing sila na yung Diyos. Yung po yung laman po ng Isaiah chapter 14 na nagpapakilalang Diyos na. Anang dumating si Cyrus, tinawag siyang pastor ng Diyos at Kristo. Dahil siya po ang magpapabalik po sa mga natitirang mga Hudyo doon po sa rebuilding po ng Jerusalem, which is the period po ng Second Temple. Yan. Ayaw pa nakukuha natin. And this period po is around, ito po yung time ng crucifixion is around 30 AD. Napansin nyo, from 1500s ibinigay ang law, umabot po ng 30 AD. Right. So sa panahon nito, ito po yan. Ito po yung mababasa nating hell. Pansinin niyo po. Sa Old Testament, anong language ba yung ginamit sa Old Testament? Makita niyo po yung language ng Hebrew at saka merong ilang portion ng Aramaic. Wala pa pong English nun. Tama naman, di ba? Yung salitang Hebreo at Aramaic, ang pinapatungkulan lang po, kung saan napupunta yung mga namatay, mababasa po yung tatlong salita, yung Sheol, yung Keber, at yung isang Kirabuk, Hubaryata. Pero ito po tatlong ito, lahat ang patungkol po dyan ay grave or pit. Meron na bang salitang hell sa panahon na yon? Wala pa po English noon. Ang meron, mga Anglo-Saxon, yung mga Vikings, yung mga barbarians. Yan po nanggaling English. So, ang ibig sabihin, yung mga tao po sa Old Testament, wala silang idea nung pinapaniwala ang impyerno ng mga tao ngayon.
ang pinapaniwalaan nila, ang tao pag namatay, nasa libingan lang. Bakit? Kasi po, walang taong merong ang turo ng Bible po, ang tao po mortal. Pag sinabing mortal, hindi immortal. Common sense, diba? Pag sinabing mortal, namamatay. Pag sinabing immortal, hindi namamatay. Ang tanong, sa Old Testament, sinong taong merong immortal sa Old Testament? Meron ba? Meron ba? Wala. Sino lang merong immortality? 1 Timothy 6 po, tinan niyo. Kaya po yung paniniwala na may impyernong may kaluluwang nasusunog sa panahon natin, hindi po turo ng Diyos yan. In fact, kinamumuhian po ng Diyos yan. Kasi ibang Diyos ang pinapakilala nun. Natuparin mo ang utos na walang duwis, walang kapintasan hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo. 15:15. Na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya, lalo, mapalad at tanging makapangyarihang hari ang mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Sino yon? Si Jesus Christ. This is na siya lamang ang walang kamatayan. Siya lamang po'y immortal, na nananahan sa liwanag na di malapitan. Kaliwanag sa English nga, tinay English. He only had immortality. So sa lahat po ng taong nabuhay mula sa panahon ni Adan, wala ni isang merong immortality. Sino lang may immortality? Yes. Saan kukuha ng immortality of the soul? Yung mga tao dito. Saan? Kung naniniwala tayo sa Biblia, pero kung maniniwala ka sa paganong turo, meron. Pero wala sa Bible yan. Yan ay philosophy. Pero kung Bible ang pagbabatayan mo, wala ni isa. Kailan ba dumating ang immortality? Yan ang tanong. 2 Timothy chapter 1 verse 10, tinan nyo. But is now. Now kailan? Nung panahon isinusulat yon, hindi sa panahon natin. From the time that it was written, yun po yung now. Kailan yun? Dito po sa time ng first century yan. But is now made manifest by the appearing of our Savior Jesus Christ, who hath abolished what? Death, and brought life and immortality to light through the gospel. Ano ibig sabihin? Pagdating ng immortality at tinapos yung sakripisyo sa krus ng Kalbaryo, pwede ka nang makatanggap ng immortality. We have studied that. Di ba? When you receive the gospel of Christ, you receive what? Eternal life. Before Christ, wala pong may eternal life. Saan sila kukuha? Hindi nga nakuha yung tree of life. They remain dead. Kaya anong sabi ni Kristo nang dumating siya? John 11:25. Yung pinakahihintay nila, dumating ang sabi niya. Jesus said unto her, I am the resurrection and the life. He that believeth in me, though he were dead spiritually, yet shall he live. Ang death po dyan, hindi physical yan. Pag binasa mo naman, common sense eh. Ang kausap po mga buhay, pero patay. Spiritual death ang tinutukoy. Mabubuhay siya kung maniniwala. 26. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. Ang malaking tanong, naniniwala ba kayo? Sabi ng Panginoon. Kasi mahirap paniwalaan. Pero kung kilala mo yung nagsasalita, kung kilala mo yung nagbigay nito, then maniniwala ka. Tama po? Now, dito lang po dumating yan. Ano ibig sabihin? Eto. Ang hell po, dito na tayo sa New Testament. Sa New Testament, ang lengguwahe po dito ay Greek. Yung original writing po ng New Testament, nakasulat po sa Greek language. May hell na ba dyan?
May English hell na ba doon? Wala. Ang mababasa natin dyan, tatlong word, yung Gehenna, yung Hades, at yung Tartarus. Yan po yung mababasa nating Greek word sa original Testament writing ng mga tao during the first century. Yung idea ng hell, wala po. Ano ibig sabihin po ng Hades o Gehenna? Ang Gehenna po, pag binasa mo, ito po yung palaging may connection yung hell, fire. Lahat ng bagit po ng hell na merong apoy, ang rendering po ng Greek word is Gehenna. Bakit? Mamaya papakita ko po. Yun namang Hades po, ito po yung 11 times na nakasulat sa New Testament at ito po yung walang fire. Walang apoy yan. Yung Hades, it pertains to grave. Yan po yung mababasa natin. Ano yung Tartarus? Ito pong Tartarus, once lang mababasa yan. At ito ay pit. Iyon po ay metaphoric word, dinidescribe yung kalagay ng mga false prophet and teachers na malayo sa Diyos, nasa kadiliman sila. Hindi po literal place yun. Ito po ay symbolical. Dito tayo sa dalawa. Saan natin makikita po yung Hades na grave? Ito pong lahat ay tinranslate as hell, hell, hell. Tanong, saan ang galing salitang hell? Ito po ay Old English ng Anglo-Saxon. Around 725 AD, ang sabi nila, yung formation po ng English word. In the Anglo-Saxon po, ang sinabing hell is something that is covered or hidden. Covered or hidden. Anong tawag do sa sinusuot mo pag nakamotor ka? Yes. Helmet to cover your head. Yun ang root word ng hell in the English, Old English. Ang problema, in the English language, inadapt nila yung teaching mula sa pagan belief and was derived yung idea po sa teaching ng mga Pharisees. Bakit? Ito po yan. Sa time po ng captivity ng 70 AD, dito po nabuo yung sekta ng Pharisees at ng Sadducees. Dito po. Yung mga Pariseo po, inadapt nila yung teaching ng Babylon sa kanilang panahon ng pag-stay doon. So, pagdating po nila sa Second Temple period, yung resurrection ng nation Israel, ano nangyari? Dala po nila yung doktrina ng Babylon. Kaya, ang laban po sa panahon ng Panginoon Jesucristo at ng mga Pariseo, tinan niyo, Matthew 16, ano ang warning ng Panginoon Jesucristo sa doktrina ng mga Pariseo? Mag-start po tayo sa verse 11. Ano't hindi nyo napag-uunawa na hindi ang sinabi ko sa inyo tungkol sa tinapay, datapwat kayo'y mag-ingat sa lebadura ng mga Pariseo at ng mga Sadduceo. Bakit winawarningan niya? Ano ba yung lebadura? Ano yung pagkain na tinutukoy? Hindi po literal na pagkain yun. Yun po yung doktrina. Kasi pag nabasa po natin yung word eat sa Bible, huwag mo agad bibigyan ng interpretasyon ng literal na kinakain. Ang interpretasyon po ng eat sa Bible, madalas yung pinaniwalaan mo, yung tinanggap mo. 12 po, tinan nyo. Nang magkagayoy kanilang natalastas na sa kanila hindi ipinag-utos na sila magsipag-ingat sa lidbadura ng tinapay, kundi sa mga aral ng mga Pariseo at ng mga Sadduceo. I-google nyo po. Kasi po, ang history, i-google nyo, eternal torment belief ng Pharisees. Lalabas po yung history. Na sila,
Sa panahon na yan, nagtuturo po ng immortality of the soul at ng eternal torment sa panahon na ito. Samantalang sinabi ng Panginoon sa Kristo, mag-ingat kayo sa doktrina nila. Sa English, Matthew 16:12. Then understood they how that he bade them not beware of the leaven of bread, but of the doctrine of the Pharisees and of the Sadducees. Ang doktrina po ng Pariseo, kasama po yung immortality of the soul at saka yung eternal torment. Idea nila yun. Pero pag binasa po natin ang pronouncement ng New Testament, tingnan niyo po yung, dito muna tayo sa Hades, Matthew 16:18, tingnan niyo po. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Anong gates of hell ang tinutukoy dyan? Literal na gates sa impyerno? Pag binasa mo maigi, ibig pa lang sabihin, yung church na itatayo niya galing sa impyerno. Mali. Ang tinutukoy dyan na hell po ay grave. Libingan yung Hades na tinutukoy, na hindi mahadlangan yung pagkabuhay na maguli ni Kristo. Kasi ang context po dyan ay yung pagkabuhay na maguli ng Kristo. Yung katawan ng tinutukoy niyang mabuhay na maguli na tinawag na church. Tingnan po dyan chapter 2. Nung sinabi ng Panginoon na mawawasak ang temple nila, sa 19, yan. Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Anong temple ang tinutukoy ni Kristo? 20. Then said the Jews, 40 and 6 years was this temple in building, and will thou raise it up in 3 days. Ang nasa isip ng kausap, yung literal na building. Pero anong sabi? 21. But he spake of the what? The temple of his body, that on the third day itatayo niyang muli. 22. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them, and they believed the scripture and the word which Jesus had said. Ano? Okay. So, yung temple na sinasabi ng Panginoon, mabubuhay na maguli sa ikatlong araw. Yung po yung sinasabi ng Mateo 16:18, kaya yung hell doon po ay libingan, grave. Eh yung pong Gehenna, ito po, Matthew 23:33. Context po, pag binasa yan, basahin natin yung context. Ye serpents, ye generation of vipers, how can ye escape the damnation of hell? Again, observe po natin grammar. Pag sinabing ye ng Panginoon during the first century, kasama ba tayo doon? Kasama ba tayo doon sa ye? Dapat them. Sino yung ye? Sa Tagalog, tiniyo, 33. Kayo, mga ahas. Kailan sinabi ng Panginoon sa Kristo yan? Dito, sa time na ito. Sino yung kausap niya? Sino yung kausap ng Panginoon? Yung mga Hudyo. Tama ba? Tama ba tayo na obserbasyon? Tinawag silang mga ahas. Kayong mga lahi ng ulupong, paanong makakawala kayo sa kahatulan sa... Tinan niyo po ang salitang impyerno. Tandaan niyo po yan. Impyerno. Okay. So, sino yung sinabihan na mapupunta sa impyerno? Tayo ba? Kayo, sabi niya. Sino yung kayo? Bakit sila dadalhin doon? O itaas natin ng konti. Ano ba kasalanan nila? Doon sa 30, Matthew 23, dito na tayo sa 31. Tingnan niyo po kung kasama tayo dyan. Eh kung kasama tayo dyan, talagang dapat may impyerno tayo. Ano sabi? Kaya kayo'y, hindi tayo yun, sila. Kayo'y nakapagpapatotoo sa inyong sarili na kayo'y mga anak niyang mga nagsipatay ng mga... May pumatay bang propeta sa atin? May pinatay ba kayong propeta? Meron ba? Wala. Hindi tayo kasama doon. Diba? Sila ang sinasabihan sapagat may ginawa sila. 32.
Punuin nga ninyo ang takalan ng inyong mga magulang. Kayo yung pupuno sa kasalanan ng magulang ninyo. Kasama ba tayo doon? Hindi. Sila, ano lang yan eh, simple reading ng observation ng grammar and brief background ng history. Hindi ka maliligaw. Tingnan nyo, kayo, ayun na naman kayo, hindi tayo kasama sa kayo nung sinasabi ng Kristo sa kanila, kayo. Nandun ba tayo? Wala tayo doon. Kayo, sino yung kayo? Kayong mga lahi ng ulupong. Paano makakawala kayo sa kahatulang na impyerno? 34. Kaya't narito, sinugo ko sa inyo ang mga propeta. Kanina sinusugo ang propeta? Sa atin o sa Israel? At mga pantas na lalaki at mga eskriba. Sino yon? Israel. Ang mga iba sa kanila inyong papatayin. At ipapako sa krus. Kasama ba tayo dyan? May pinako na ba kayo sa krus? Sino nagpako sa krus? Sila. At ng mga iba sa kanila inyong hahampasin sa inyong mga sinagoga. May sinagoga ba tayo? At sila inyong pag-uusigin sa bayan-bayan. Nagawa ba natin yan? May nagtataka ako sa marami nagtuturo, ba't sinisiksik yung sarili dyan? Ano sabi ng 35? Upang mabobo sa inyo ang lahat ng matuwid na dugo na nabuhos ay babaw ng lupa, buhat sa dugo ni Abel, Zacarias, ito po yung kasaysayan po ng Old Testament, itong tinutukoy na history nila na ginawa nila yon. 36. Katotohanan, sinasabi ko sa inyo, ang lahat ng mga bagay na ito ay darating sa lahing yon o sa lahing ito. Ito, anong ito? Nung nagsasalita yung Panginoon, yun ang ito, nung first century. Sa English, tingnan nyo. Verily, I say unto you, all these things, yung hellfire, shall come upon this. Eh, kasimple naman yung demonstrative adjective. Pag sinabing this, this. Pag sinabing that, that. Tama ba? Yung this, yung nasa harap mo. Yung that, yung malayo sa'yo. Saan daw magaganap lahat ng sinabi pantungkol sa hellfire? This generation. Kasama ka ba sa generation na yon? Pag binilang nyo po ang every generation will count po 40 years per generation. Eksakto po from 30 to 70, that's one generation. At yung generation, next verse, tuloy nyo. Specific po yan, oh. Saan mangyayari yung hellfire? Oh, Jerusalem, Jerusalem, that thou what? May ginawa ba tayong ganyan? And stonest them which are sent unto thee, how often they gathered? Ayaw nila. 38. Behold, your house is left unto you what? What house? The nation. What? Desolate. Destroy. Destruction and desolate. Kasama ba tayo dyan? No. Kaya, yung sinabi ng Panginoon sa kanila, eksakto po, naganap yun ng 70 AD. Destroyed ang nation Israel, destroyed ang temple, ang mga tao, numbering around 1.1 million, namatay doon. Nasunog, pinatay, doon sa Jerusalem. History yan, i-search sa Google. Kaya lalo po umakapit sa Biblia kasi naganap lahat ng sinabi ng Diyos. At pinalalaya tayo, isang katibayan. Sino bang pumatay sa mananampalataya at kay Kristo na sinasabing pinaparusahan? 1 Thessalonians chapter 2 verse 14. Alam niyo po, ang pagbabatay mo, dapat ito po nakasulat, hindi yung haka-haka ng maraming leader ng reliyon kasi madadaya ka lang. Hindi mo alam kung tama yung sinasabi niya. Ito po pinatutungkulan na pumatay. Sapagkat kayo mga kapatid ay nagsitulad sa mga iglesia ng Diyos na nasa Judea kay Kristo Jesus. Sapagkat nagsipagbata naman kayo sa inyong sariling mga kababayan gaya namin nila sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo po ang nag-uusig sa mga mananampalataya noon. 15, in-identify po niya kung anong ginagawa ng mga Hudyo. Na nagsipatay sa Panginoong Jesus. Kasama ka ba doon?
At gayon din sa mga propeta, kasama ka ba doon? At kami kanilang pinalayas at di bibigay lugod sa Diyos at laban sa lahat ng mga tao. Yung mga nagsipatay kay Kristo at sa mananampalat sa propeta, yung kausap niya mga Hudyo, na dadanas ng pagkasunog ng hellfire. Balikan niyo ulit, Matthew 23:36. Ito po, na-establish natin, yung tinawag na serpents, hindi tayo. Tama ba? Yung tinawag na generation vipers, hindi tayo. Sino? Yung mga Hudyo, nakausap niya. Tama ba? Bakit mahalaga? Kasi yung pong sinabing damnation of hell, sa Greek po, original writing ng Greek, ang nakalagay po doon, Gehenna. Okay. Tayo po, wala tayong alam dyan. Pero yung kausap ng Panginoon, alam na alam nila yan kasi yan po ay history nila. Tama ba? Yung po yung sinabi kinanin ni Jeremiah 19, ano ginagawa nila sa Gehenna? Nagsusunog ng mga bata, buhay. At sinabi ng Diyos sa kanila, ganyan ang mangyayari sa lugar ninyo. Kaya ang isang Hudyong nagbabasa yan, maliwanag sa kanya, pag binigit ng Gehenna, magpa-flashback sa kanya, history nila, na yung lugar, nagsusunog sila ng mga bata, nag-o-offer kay Moloch, kay Baal. Tayo pa walang alam dyan kasi hindi naman natin history yan eh. Ang kausap po dito, Hudyo. Nakuha po nyo, paano pong sumikat yung hell ngayon na alam na marami? Abay, pansinin nyo po around 1400, sino nakabasa ng Dante's Inferno? Isang Italian poet, sumulat ng, actually, parang panunuya yun. Ang tawag ay Divine Comedy. Nagkaroon siya ng imagination ng inferno para nakapunta sa several levels daw ng hell. 1400, 1500, lumabas sino? Si Tetzel. Kilala niyo si Tetzel? Si Tetzel, isa itong bishop ng Roman Church. Dahil sa sumikat na turo ng Dante's Inferno, actually po pagkakasabayan, Dante's Inferno, sumunod po sinulat niya Purgatory, tapos sumunod yung idea ng paradise. Okay. Dahil sa idea na yan, pumasok si Tetzel, nag-preach siya, may dalang banner, may picture ng nasusunog sa impyerno at purgatorio. Dito po nauso yung indulgence. Narinig niyo na ba indulgence? Ang letter of indulgence is like this. Sa time na yun, kasi ang mga tao po noon, no read, no write. Ang may pinag-aralan nun, yung mga clergy at yung mga pamilya ng hari. Pero ordinary people, no illiterate. Siyempre, pag illiterate ka, ano alam mo? Authority sila. Pag sinabi nila, di ba? Ang mahirap, marami Kristiyano, ganyan ngayon. Pag sinabi ng pastor, illiterate pa rin. Dapat hindi na po. Pagdating po ni Tetzel, inimbento po yung indulgence. Parang po yan, sobre. Tapos, sa sobre po, meron siyang seal ng Pope. Parang ganon. Ito, pag kinuha mo at nagbigay ka ng certain amount, magkakaroon ka ng reserbang lugar sa langit at mapapabilis yung pag-alis ng kamag-anak mo sa purgatorio. That's the time po nakakamalang maraming salapi po ang Roman Catholic Church. Diyan po nagalit si Martin Luther. Talagang inaabuso yung mga tao, nakita niya, yung iba walang pera, nagmamakawa, ito na lang manok ko, ito na lang bibi ko, itong kabayo, itong baboy ko na lang. Hindi, ang kailangan pera. Nagmamakawa yung mga tao, paano walang pera, di pala makakalis sa purgatorio. Kasi nga po, illiterate ang mga tao ng panahon na yun, walang alam, sila lang ang pinapaniwalaan. Nagalit po si Martin Luther. Doon po siya naglagay ng 95 theses. At isa po rin yung issue ng hell. Si Martin Luther hindi po naniniwala sa hell. Ganon din si Tyndale, yung unang sumulat po ng English Bible,
Dinidebate po nila yung mga Roman defender tungkol sa impyerno. Meron po akong record nun, ancient document sa aking laptop. Open naman yun, madadownload yun na, nasa archive na yan eh. Hindi alam ng marami yan. Si Tyndale, one of the reasons kung bakit siya ipinakot sinulog talaga, dahil hindi siya naniniwala sa hell na prevailing belief that time, na inabuso po ng mga religion. Ganon din si Luther. Yan po yung history niyan. Ang problema, kumalat na yan. At yan ay inadapt ng maraming tao. Ang konsepto, hango po dito yan sa immortality of the soul, pagan belief, at saka philosophic principle ng Plato's philosophy. Pero hindi po galing sa Bible. Number one, walang may immortality in the Old Testament. Ang immortality dumating lang kay Kristo. Paano may masusunog na yun? Kaluluwang hindi namamatay. Eh di meron ka pala immortality, diyan po nag-ugat yung purgatory. Diyan din po nag-ugat yung reincarnation. Kasi nga, yung kaluluwa mo, buhay magpanghugat, diyan din po nag-ugat yung belief na pwede kang maging Diyos ng Mormons. Titira ka doon sa kung ano-ano, Nibiru, kung saan-saan. Kasi maging Diyos ka na kamukha ni Adam kasi ikaw ay parang Diyos sa panimula. Meron kang pre-existent. Hindi yun ang utos ng Diyos. Ang katotohanan ng Diyos, nang nilalang ng Diyos ang tao, and man became a living soul. Pag yung kaluluwa namatay, yung soul namatay, saan pupunta? Tingnan nyo, Psalms 30 verse 3. Oh Lord, thou hast brought up my soul from the what? Grave. Kasi yung soul po sa Bible speaks of the totality ng person. O kaya yung buhay niya, o kaya yung body niya. Walang third entity. Dalawa lang, body and spirit. At yung tao, living soul. Pagpatay, dead soul nakalibing sa grave. Saan pumasok yung immortality of the soul? Pagan belief, Egyptian, Babylonian, Greek philosophy. Ay warning ni Pablo, ano sabi niya? Colossians 2:8, na nyo. Beware, ingat kayo, lest any man spoil you through philosophy and vain deceit after the tradition of men, after the rudiments of the world, and not after Christ. Tinan niyo yung unang Korinto 2:13. Be wise, mga kapatid. Gumising po tayo. Ang nagdidikta po sa ating buhay kung ano ang ating pinapaniwalaan. Sabi niya, which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth. Baka ang pinapaniwala mo, yung galing lang ng preacher, pag kumuha na isang talata, palalawakin na yun. Ay, ikaw naman, nakanganga ka lang, tanggap ka lang ng tanggap. Pag sinabing tayo, tayo. Pag sinabing lohod, lohod. Hindi. Dapat may critical thinking. At ito yun. But which the what? The Holy Ghost teacheth. Paano nagtuturo yung Holy Ghost? Comparing spiritual things with spiritual. Hindi po kami magaling, hindi kami matalino. Familiar lang tayo dapat sa scriptures. Alam dapat natin kung saan natin bubuksan. Alam dapat natin kung anong sinabi dito at sinabing pinagkukumpara natin. Hindi po talino ng tao ito. Ito yung utmost desire na matutunan mo kung anong sinasabi ng kasulatan. Kasi diyan nakabatay ang pananampalataya. Ba't hindi ka Muslim? Ba't hindi ka Buddhist? Ba't hindi ka Hindu? Bakit? Kasi meron kang pinagbabatayan. Samantala yung Quran po, pag binasa yung Quran, ang sabi sa Quran, if you cannot understand yung Quran, ask the people of the book, ang sabi niya. Ang tanungin mo, yung people of the book, at that time, kinikilala lang yung Israel. Pero ngayon, ang people of the book, sino? Tayo, believers, yung people of God. Tayo yun. Kaya pag may nagtanong sa atin, dapat sagutin mo. Binigyan ko po kayo ng konting background. I don't think ma-absorb natin yan. Pero pagtsagaan niyo po ako mga kaibigan, kami po ni Pastor Boyet, hindi po primary reason
ang primary intention namin sa inyo sa pera, hindi po. Hindi pera ninyo ang mahalaga sa amin. Hindi yung kung anong meron kayo. Ang mahalaga po, lalo na po, 63 na po, konting panahon lang hinihintay ko, maging instrumento tayo upang ipalaganap yung turo ng Biblia. Yan po yung magiging ambag natin sa ating society. Na yung mga so-called believers, mamulat sila ng pinakamahalaga ay yung maalam kung anong sinasabi ng Biblia. Dahil pag nanatiling mangmang ang mga mananampalataya sa salita ng Diyos, aabusuhin ng mga leader ng relihiyon. Dinadaya, inuuto upang makuha kung anong meron silang material. Kagabi po yung kwentuhan namin, 35 years sa isang organization. Walang alam ang mga miyembro kundi umiyak. Kundi pag-usapan problema, humingi ng awa, humingi ng tawad. Ngayon, away-away. Hindi ganon. Kaya po merong pagtitipon upang lumago ang pananampalataya ng bawat isa upang kayo'y mabuild sa faith. Yan po yung purpose ng assembly. Hindi pera lang. Yung pera po, mabibigay sapagat na-realize mo yung kabutihan ng Diyos at nakita mo isang instrumento ito upang ikalat ang katotohanan na makikinabang ang community, ang probinsya, ang syudad, maaring buong Pilipinas kung may tatayo't magsasalita. Pero kung di mananatili tayong tahimik, masayang-masaya yung mga leader ng relihiyon na dinadaya yung mga tao. Huwag po tayong pumayag ng ganon. Tumayo po tayo sa katotohanan, aralin ng katotohanan at magsalita upang mabawas-bawasan ang pang-aabuso ng mga leader po na yan. Alam po nyo, yung pastor po nyo, ako'y bilib na bilib sapagkat hindi pera yung layunin sa inyo eh. Ang layunin niya, pareho na kaming 60 plus, maipasa yung katotohanan na ito sa tao at magsalita tayo. Tayo po yung liwanag. Yun lang po yung panahon na maaring pumasenso, umulad ng bansang Pilipinas. Kung ang bawat mananampalataya mapapalaya sa pandaraya ng mga reliyon at mapalaya ka kasi alam mo yung katotohanan. Ang kaalaman po, nagdudulot po yan ng tapang. Pag walang alam, takot. Pero pag may kaalaman ka, tatayo ka kasi alam mo yun ang truth. Ano po ba? At nakikita mo po yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Hindi po tayo perfect sa flesh. Ang tanging layunin lang ng Diyos, dalawa lang eh. Tingnan nyo, 1 Timothy 2, 3, and 4. Tingnan nyo. Ang kalooban ng Diyos, eto po, pag ginagawa mo yan, ay talagang aprobado ka. Ano sabi niya? Sa Tagalog nga. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Ito daw yung mabuti sa paningin ng Diyos. Ang pinakamalaga po sa lahat, alam ninyo, yung kung paano tinitingnan ng Diyos. Hindi yung kung paano tinitingnan ng kapitbahay at ng mga tao. Alam niyo ba? Marami sa atin, sapagkat takot tayo sa sasabihin ng tao, alipin ka niya. Isusot mo, pupuntahan mo, ginagawa mo. Palagi iniisip mo yung comment niya, dinidiktahan ka sa buhay mo. Huwag kayo pumayag na ganon. Ano pakialam mo sasabihin niya? Ang pakialaman natin kung anong sasabihin ng Diyos. Tama po ba? Kasi yung mga tao, mga yun, mabuting sasabihin. Bukas iba na naman eh. Ay, wag yun. Madadaya ka doon. 4, 5. Ano yung mabuti sa tingin ng Diyos? Eto yan. Na siyang may ibig ng lahat ng mga tao ay mga ligtas. Una po, kaligtasan. Question, are you saved?